Kasi isinugo ang Kristo ng Ama, Espiritu siya eh. Hindi naman sa isinugo na kasamang katawan. Hindi. Kailangan gagawa ang Diyos na isang kaparaanan. Tingnan mo, ipinaglihi siya ni Maria. Pagkatapos, doon siya pumasok sa katawan yun, Jesus. Ayan. Na ang kanyang ama ay si Jose, na isang karpintero. Dumating din ang Kristo sa isang mahirap na pamilya. Isang magandang hapon po muli ang aking pinapaabot sa bawat isa, sa lahat ng aking mga subscriber, sa lahat ng mga nanonood sa aking mga video. Ako po ay nagpaparating ng isang pagbati na sana ay patuloy tayong gabayan ng dakilang Ama. Nagkakaroon lamang ng kabuluhan ng ating mga buhay sa ibabaw ng lupa kung tayo ay gagawa ng mga gawaing ayon sa nais ng Diyos. Doon magkakaroon ng halaga ng ating mga buhay. Makikita ninyo mga kapatid sa panahong ito, ang mga tao, tingnan natin yung ating kapaligiran. Ang lahat ng tao sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay abala sa anumang uri, sa lahat ng mga bagay-bagay na pinagkakaabalahan ng mga tao. Sari-sari na, yung iba naman dyan, kapakipakinabang. At ang iba naman dyan ay halos kalayawan. Pagka sila pagod na, gutom na, uwi sa bahay, tutulog, kakain, tutulog. Ayun, yun po ang karamihan nangyayari. Nakapokus ang kanilang mga kaisipan sa mga bagay ng lupa. Magugulat na lang sila isang araw, may mga pangyayaring dumaraan sa kanilang mga buhay. Ayun, doon nila maalaala ang Diyos. Ganyan po ang mga nangyayari. Ang kapanahunan ito, kapanahunan ng katuparan ng salita ng dakilang Kristo. Balik muna tayo sa panahon ng dakilang Kristo. Sandali. Bago dumating ang Panginoong Jesucristo sa babaw ng lupa, dito ay inihula siya. Sino? Ng mga propeta, katulad ni Isaias. Ang propetang si Isaias, mga kapatid, ang isa sa mga humula ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa babaw ng lupa. Siguro mga 1,000 taon pa ang lumipas bago dumating ang Kristo, inihula na siya ni Propeta Isaias. Darating yung mensahe ng Diyos sa kaisipan ng mga propeta. Mensahe. Mag-uusap sila sa pamamagitan ng panaginip. Katulad ni Ezekiel. Ang salita ng Ama, ng ating Ama, na pinadaan sa kaisipan ni Ezekiel bilang isang propeta, ay ganito ang pagkasabi. Anak ng tao, sabi ng ganun, ay manghula ka sa mga butong ito. Pakinggan po natin. At muling sinabi niya sa akin, anak ng tao, manghula ka sa mga butong ito, at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papasukin ang hinga sa inyo, at kayo'y mga bubuhay. Yan po ang propetang si Ezekiel. Dumarating kasi ang mga mensahe ng Diyos sa kanilang mga kaisipan at madalas sa kanilang mga panaginip. Yan yung mga nangyari noong unang panahon. Kaya lakad ng lakad sila, katulad nila Abraham, nagipag-tipan ang Diyos direktamente sa pamamagitan ng mga panaginip. Tulog sila, darating yung salita ng Diyos sa kanilang mga kaisipan. Ganyan po. Kaya bago dumating ang Panginoong Jesucristo, ang humula sa kanya ay si Propeta Isaias. Mga kapatid, basahin po natin.
Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ayan, napakaganda po ng pagkahula ng propetang si Isaias para sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Di ba mga kapatid, ang ganda ng talata. Ngayon, siguro mga 1,000 taon pa bago dumating ang Kristo, dumating siya kasi isinugo ang Kristo ng Ama, Espiritu siya eh. Hindi naman sa isinugo na kasamang katawan. Hindi. Kailangan gagawa ang Diyos na isang kaparaanan. Tingnan mo, pinaglihi siya ni Maria. Pagkatapos, doon siya pumasok sa katawan yun, yung Jesus. Ayan. Na ang kanyang ama ay si Jose, na isang karpintero. Dumating din ang Kristo sa isang mahirap na pamilya. Yan. Sinilang siya. Unti-unti lumaki. Yan, habang lumalaki siya, gulat nga yung mga tao noong araw kasi bata pa lang si Kristo, ay ang galing niya magsalita. Galing niya magsalita. Wala tayong alam-alam o maging ang mga tao noong araw na yung kausap nila ay anak ng Diyos. Bugtong na anak ng Diyos ang Kristo. Nagkatawang tao lang. Kaya kakaiba yung karunungan. Kakaiba yung mga talinghaga na lumalabas sa kanyang bibig sa murang katawan niya. Di mga kapatid, ganun nangyayari. Ngayon nagtataka sila sa mga kakaibang pananalita ng Kristo. Kaya nga lang, hindi naman nagtagal ang kanyang misyon sa ibabaw ng lupa. Saglit lang, natapos din agad. Pero grabe ang pahirap, mga kapatid. Grabe ang hirap na dinanas natin Panginoon Kristo nung kapanahunan ng kanyang pangaral. Hindi na hulingid sa inyo yan. Ayaw ko nang banggitin kung ano yung mga naging karanasan ng ating Panginoon Kristo. Hirap at mahirap galing sa mga tao nung dumating siya sa ibabaw ng lupa. Ano ang sabi niya? Ako'y dadalangin sa Ama at kayo pagbibigyan niya, sabi niya, ng ibang mga aliw na siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man. Ngunit sa inyong nakikilala sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Yan ang salita ng nakilang Kristo. Hindi talaga makikilala ng sanlibutan ang Espiritu Santo, mga kapatid. Pero gagamit din sa ng katawan. Usap na tayo ng verbal na pag-uusap. O paano mo ipangaral ang mga salita ng Diyos? Yung pagliligtas ng Diyos sa sambahayan ng Israel. Kung wala kang katawan gagamitin. Obligadong gagamit ka ng katawan eh. Kasi pag pumasok ka sa katawan, pwede ka magsalita. At nakikita mo yung mga bayan o lugar na pwede mong dakuan o pwede mong puntahan. Magawa mong makikipagsalamuha sa mga tao ng lupa kung mayroon kang katawan na ginagamit. Pwede kang tumanggap ng banal na bautismo gamit mo yung katawan. Di ba mga kapatid? Kasi paano kang bautismuhan? Halimbawa, espiritu ka. Mababa ka sa ibabaw ng lupa. Paano kang ilulubog sa tubig kung wala kang katawan? Hindi ka nakikita ng tao. Sumasama ka lang sa hangin. Pero bagamat walang katawan ginagamit, ay buhay sila. Nandyan lang sila nakagabay. Mga hari, karamihan dyan sa mga kapatid. Hindi lang nila pwedeng ibaba ang katawan sa lupa. Hindi. Bawal. Kaya iiwanan nila dyan sa itaas. Meron isang lugar dyan na iniiwan nila yung kanilang mga katawan at espiritu silang bababa sa lupa. Ganyan ang mga kapangyarihan nila kasi mga hari sila, may mga kapangyarihan sila. At dyan ay umiiral sa panahon ito ng Espiritu Santo. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. May mga talata na isulat sa Biblia
yung kahulaan ng dakilang Kristo na kanyang susuguin ng Espiritu Santo. Siya po may sabi nun. Wala na ang Kristo. At katunayan, ang isa sa mga alagad ng Kristo, si Pablo. Si Pablo, mga kapatid. Si Apostol Pablo ang pinakahuling apostol na dumating na kinuha ng Kristo. Si Pablo po ay may isa sa mga may matigas na puso. Actually, isa siya sa mga umuusig sa mga alagad ng Kristo, sa mga taong mananampalataya kay Kristo. Ikinukulong niya. Alam mo, ikaw, nabalitaan niya na isa ka sa mga sumampalataya kay Kristo, hantingin ka niya, dadaling ka sa kulungan, at kung ano-ano pa. Pero nung isang beses, mga kapatid, isang tagpo, na patuloy niyang inuusig ang Kristo at ang mga alagad ng Kristo, nagpakita sa kanya isang liwanag. Habang naglalakad siya sa daan, biglang nagliwanag, mga kapatid. Kaya nabulag siya eh. Basa tayo ng kasulatan, yung isang tagpo ng kanilang pag-uusap ng Kristo at ng Apostol Pablo. Pakinggan po natin. At ako'y nasubasub sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At ako'y sumagot, sino ka baga, Panginoon? Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. Ayan, mga kapatid. Kaya nung tinawag siya ng Kristo, Saulo, napasubasab siya sa lupa. No? Di ba? Kasi ang Pablo, Apostol Pablo, wala siyang pananampalataya eh. Tigasin siya noong panahon na yun. Siga, siyang hari-hari siya na talagang mananakit siya ng tao. Pag nakita niya, hindi niya magustuhan ang galaw mo. Ay nung isang araw na nagkaroon ng tagpo, nagkaroon ng pagkakataon na nagkatagpo sila ng Panginoong Jesucristo. Kinuha siya. Kahit gaano katigas ng kanyang puso, kahit gaano niya kasama noong panahon na yun, nung kunin siya ng Panginoong Jesucristo, wala siyang magawa. Si Apostol Pablo, sama siya. O tingnan mo nung sumama siya, naliwanagan siya eh. O di, isa na rin siya sa mga ngaral ng Kristo. Tagapagtanggulan siya ni Kristo at ng mga alagad ni Kristo. Nakuha siya eh. Naliwanagan siya. Naintindihan niya yung aral. Hindi na sa siraulo. Yan po si Pablo, mga kapatid. Malupit yan nung araw. Kaya walang imposible, mga kapatid. Kahit sino ka pa. Kung talagang kalahian ka ng mga maliligtas at kinakailangan kang kunin ng langit para maging isa sa mga kasangkapan ng iglesia, kukunin at kukunin ka, wala kang magagawa. Katulad ni Pablo, mga kapatid. So hanggang dito lamang po ang ating maikling pag-uusap, maikling tipanan sa mga oras nito. Ito ay isang pag-alaala lang, mga kapatid, ha? Isang pag-alaala sa mga kaganapan ng panahon ng ating Panginoon Kristo. Natapos na po kasi, mga kapatid, ang panahon ng dakilang Kristo. So kumukuha na lang tayo ng mga batayan doon sa mga kaganapan sa kanilang panahon. Nandito na tayo sa panahon ng Espiritu Santo. Ang kapanahunan ng Espiritu Santo ay ang pamimili at paghirang. Dala rin niya ang mga salita ng dakilang Kristo na kanyang susumbatan ang sanlibutan, sabi na ganun, tungkol sa kasalanan at sa paghatol. Ayan. Yan po ang istorya. Kaya, kumbaga, combine sila ni Kristo at ng Espiritu Santo. Mabati po ako sa lahat ng mga mananampalataya sa bahagi ng Pangasinan, sa Hisurong Konsagrado, sa aking kapatid Kuya Ruben at Katisina nandyan, at sa parteng Dinadyawan, yung isang kumulo dyan na kasalukuyan tinatayo, at sa kadakilaan ng Hisurong Konsagrado. Hindi ko naman kasi pwedeng banggitin, mga kapatid, ang pangalan talaga. Kaya saka na tayo mag-usap tungkol sa mga ganyan. So totoo lang, nilalagnat mo ako talaga. Nilalagnat ako. So pinilit ko na gumawa ng isang video para sa inyo. Sayang naman yung oras na lumipas yung buong maghapon.
na wala akong magagawa. So, kanya lang po mga kapatid. Tinan yung aking boses, medyo namamaos pa ako. Namamaos po ako. Pero sige lang, hanggat kaya kong magsalita ng mga katuwiran ng langit, gagawin ko po. Alang-alang sa inyo. Magandang hapon po sa inyo lahat.